Praise God. Good morning po sa bawat isa sa atin. Alam niyo po, kung meron mang isa noon sa mga pinakamagandang dahilan ng Pasko, ang dami nitong itinuro tungkol sa pamilya. Napansin niyo po yan? Kung meron mang isang pinakamagandang dahilan bakit may Pasko, ang dami nitong imunodelo about family. And at the same time, kung meron mang isa sa mga pinakamagandang dahilan bakit may Pasko o yung pagdating ng Pasko, simply because ang dami nitong ipinaalala tungkol sa pamilya. Kasi nga, tandaan nyo po, pag hindi naunawaan ng isang tao kung bakit may pamilya siya, malaki ang posibleng maging problema sa pagtrato niya sa pamilya niya. Totoo po ba yan? Kung bakit napakahalaga, napakaganda na maunawaan natin yung pagdating ng Pasko, yung itinuturo ng Pasko, yung ipinaalala ng Pasko, yung iminodelo ng Pasko tungkol sa pamilya. Kasi nga, pag hindi ito naging malinaw sa isang tao, ang dahilan bakit may pamilya siya, pwedeng maging malaking problema ang madala nito sa loob ng isang pamilya. Pag hindi naunawaan ng isang tao bakit may pamilya siya, malaki ang magiging problema sa pag-appreciate niya sa kanyang pamilya. And at the same time, pag hindi naunawaan ng isang tao bakit may pamilya siya, malaki ang magiging negatibong impact nito sa isang pamilya. Kaya nga ganon ka-importante, maunawaan natin ano yung imunodelo, ano yung ipinaalala, and at the same time, ano yung nais na ipaalam sa atin ng Pasko about family. Alam niyo po, ganong kalaki ang posibleng maging sugat sa isang pamilya pag hindi naging malinaw sa isang miyembro nito bakit may pamilya siya. Ganon kalaki ang posibleng maging kalituhan sa isang pamilya pag hindi naging malinaw sa isang miyembro bakit may pamilya siya. Na sa huli, pwedeng magatid sa isang pamilya bilang dysfunctional family. O pamilyang bigong lumakad sa purpose nito. Sino po naniniwala? Lahat naman ng pamilya, mayroong purpose bakit siya binuo ng Panginoon. Totoo ba yan? Bagamat wala naman perpekto talagang pamilya, pero napakalinaw na merong dahilan, merong purpose ang Diyos bakit binigyan ka ng pamilya. Alam niyo po, again, kapag hindi natin naunawaan, pwedeng magkaroon o maghatid sa isang dysfunctional family ang isang pamilya. Now, the question is, paano ba natin masasabi na ang isang pamilya ay dysfunctional family o pamilyang bigong kumilos sa purpose nito? Alam niyo po, unang-una, walang nakaset na boundaries para sa bawat miyembro ng pamilya. Totoo ba, sobrang disastrous ang dadaling sa isang pamilya pag lahat pwedeng gawin ng bawat pamilya. Totoo ba yan? Sobrang laki ang dadalhin na disaster sa isang pamilya kapag sa pamilya lahat pwedeng gawin. Lahat ng gustong gawin ng tatay, gagawin niya. Lahat ng gustong gawin ng nanay, gagawin niya. Lahat ng gustong gawin ng mga anak, gagawin niya. At the end of the day, makikita mo, napakalaki ang disaster na dadalhin nito sa loob ng pamilya mo. And at the same time, tandaan niyo po, sobrang disastrous ang dadalhin sa isang pamilya pag lahat malayang gawin, lahat ng gustong gawin ng bawat miyembro ng pamilya. Alam niyo po, pag lahat ng miyembro ng pamilya, binigyan mo ng laya na gawin sa lahat ng gusto nilang gawin, at the end of the day, disaster ang dadalhin nito sa loob ng pamilya. At the same time, pag lahat okay lang gawin ng bawat miyembro ng pamilya, disaster ang dadalhin nito sa loob ng pamilya. What does it mean? Una, boundaries within family. Set proper respect within family. Sino po naniniwala? Pag hindi natuto ng respeto ang anak sa magulang, gulo ang dadalhin dito sa loob ng pamilya. Totoo ba yan? Ang totoo ba? May mga anak hindi marunong rumespeto sa magulang. Alam niyo po, pag hindi natutunan ng isang anak ang boundaries niya,
bakit meron siyang pamilya o yung boundaries niya sa loob ng kanyang pamilya bilang anak, pwedeng maghati dito ng kawalan ng respeto sa kanyang mga magulang. Sino po naniniwala? Pag hindi natuto ng respeto ang asawa sa kanyang asawa, gulo dadali nito sa loob ng pamilya. Totoo po ba yan? Pagka ang mga mag-asawa walang respeto sa isa't isa, tiyak gulo ang dadali nito sa loob ng pamilya. Kapag ka ang anak walang respeto sa magulang, tiyak gulo ang dadali nito sa loob ng pamilya. At pag di natuto ng respeto ang kapatid sa kapatid, gulo ang dadali nito sa loob ng pamilya. At sino po naniniwala? Pag hindi natuto ng respeto ang magulang sa anak, gulo rin ang dadali nito sa loob ng pamilya. Ano ibig sabihin nito? Bawat miyembro ng pamilya dapat alam ang boundaries ng kanyang pagiging miyembro ng pamilya. Alam niya kung hanggang saan lang siya kikilos sa loob ng kanyang pamilya. Kasi nga, pag hindi mo na unawaan yung boundaries na dapat meron ka bilang miyembro ng pamilyang ito, napakalaki ang gulong dadali nito sa loob ng iyong pamilya. Alam niyo po, pag hindi natutong rumespeto ang anak sa magulang, sasagot-sagutin lang ng anak ang magulang niya. Totoo po ba yan? Marami bang mga anak, ganun ang kanilang trato sa magulang? Bakit nangyayari yon? Simply because hindi nila alam at hindi nila nilalakaran yung boundaries na dapat meron sila. Alam niyo po, pag hindi natutong rumespeto ang anak sa magulang, babaliwalain lang lahat ng sasabihin at paalala ng magulang. Totoo ba nangyayari yon? Yung pinaalalahanan mo yung mga anak mo pero iba yung ginagawa, kabaliktaran doon sa mga paalala mo. At pag hindi natuto ng respeto ang mga anak sa kanilang magulang, tatratuhin lang niya na parang kapantay ang kanyang mga anak o ang kanyang magulang. Totoo ba? May mga anak, kung tratuhin ang magulang, parang kapantay lang. Bakit nangyayari yon? Again, hindi nila alam yung boundaries na dapat meron sila. At dapat malinaw to sa loob ng pamilya na bawat miyembro merong boundary na dapat hanggang doon lang siya. Alam niyo po, pagdating naman sa asawa, pag hindi natuto na rumispeto ang asawa sa asawa, lahat ng gusto niyang sabihin, sasabihin kahit masaktan ng asawa. Totoo ba yan? Totoo ba? May mga asawa, lahat ng gusto niyang sabihin, sasabihin sa asawa niya kahit masaktan. Pag ang asawa hindi natutong rumispeto sa asawa, lahat ng panluloko gagawin kahit masaktan pa ang asawa. Yung pong mga naglolokong asawa, ang ibig sabihin nito, hindi niya nire-respeto ang kanyang asawa, kaya siya nagloloko. Pag ikaw ay may respeto sa asawa mo, hindi mo naman gagawing lokohin ang asawa mo. Totoo ba yan? Hindi mo naman pipiliing lokohin ang asawa mo pag may respeto ka sa asawa mo eh. Pero dahil wala kang respeto at hindi mo alam yung boundaries na dapat nilalakaran mo, lulukohin mo asawa mo. Alam niyo po, pag ang asawa hindi natutong rumispeto sa kanyang asawa, lahat ng pagbabaliwala gagawin kahit na masaktan pa ang asawa. Ganon ka-importante na alam natin yung boundaries natin bilang anak at the same time bilang asawa. Now, doon sa mga magkakapatid, pag hindi natutong rumispeto ang kapatid sa kapatid, kapirasong mana sa lupa, dadalhin pa sa korte. Totoo ba yan? Nangyayari yan? Napakaliit na mana, pero pinag-aawayan ng mga magkakapatid. Pag ang magkakapatid hindi natutong rumispeto sa isa't isa, kapirasong mana na lupa, pagtatangka ang pabuhay ng kapatid. And at the same time, pag ang magkakapatid hindi natutong rumispeto sa isa't isa, kapirasong mana na pera, aawayin pa kapatid. Alam niyo po, napaka-importante, alam natin kung hanggang saan lang yung boundaries na dapat nilalakaran natin bilang bahagi ng isang pamilya. And at the same time, bilang magulang, tandaan niyo po, sa lahat ng mga magulang, hindi lang naman yung anak ang dapat marunong rumispeto at lumakad sa boundaries niya bilang anak. Maging ang magulang din, meron ding sineset na boundaries ang Diyos bilang magulang para sa kanyang mga anak. Kasi nga, tandaan niyo po, sa mga magulang, pag hindi natutong rumispeto ang magulang sa anak, lahat lang ng gusto ng magulang ang i-impose sa anak,
to the point na sobra-sobra nang nasisikil ang karapatan ng kanyang anak, to the point na hindi na ma-enjoy ng anak ang buhay niya. Alam niyo po, bilang magulang, lagi nating tatandaan, meron ding hangganan ang ating pagkamagulang pagdating doon sa pagtrato sa ating mga anak. Hindi mo pwedeng tratuhin ang anak mo na lahat ng gusto mo, gagawin mo. Lahat lang ng gusto mo ang dapat niyang sundin. No, isa sa mga pinakapangit na paraan ng pagmamagulang, yung tinatawag nating authoritarian system of parenthood. Pag ang magulang, lahat lang ng gusto niya ang i-impose sa anak to the point na masisikil na yung karapatan nito, to the point na hindi na nito may enjoy ang buhay. At the end of the day, tandaan nyo po, lahat ng miyembro ng pamilya na hindi lumakad sa boundaries nila, na bigo, na ma-enjoy o na lakaran yung pagrerespeto sa bawat miyembro, lahat yun, ang dulo nito, isang dysfunctional family. Ikalawa, boundaries within family creates an atmosphere of healing within family members. Alam niyo po, yung boundaries, hindi lang siya nag-set ng respeto sa loob ng pamilya, nag-create din siya ng atmosphere of healing within family members. Totoo ba, pag malinaw sa anak ang boundaries niya bilang anak, hindi naman niya magagawang saktan ang kanyang magulang. Totoo po ba yun sa mga anak? Pag malinaw sa iyo yung boundaries mo bilang anak, hindi mo naman magagawang saktan ang magulang mo . Sa asawa, pag malinaw sa iyo yung boundaries mo, hindi mo naman magagawang saktan yung asawa mo . Kasi alam mo, hanggang dito ka lang dapat. Hindi mo ginagawang lokohin ng asawa mo, hindi mo ginagawang pagsalitaan ng masakit, hindi mo ginagawang baliwalain. Kasi nga, alam mo na ito yung boundaries mo bilang asawa mo. And at the same time, sa mga kapatid, pag alam mo naman yung boundaries mo, hindi mo naman sasaktan yung kapatid mo . Hindi nyo naman pag-aawayan yung kapirasong mana, hindi nyo pag-aawayan yung naiwang mana, o mga kayamanan ng magulang nyo . Bakit? Kasi may respeto kayo sa isa't isa. And at the same time, sa mga magulang, pag alam mo naman ang boundaries mo, hindi mo naman sasaktan o magagawang saktan ang anak mo. Alam nyo po, ano pinapakita rito? Tandaan nyo po, every time you cross your boundaries bilang anak, hindi pwedeng hindi mo masaktan ang magulang mo. Lahat ng anak na nagko-cross ng boundaries nila bilang anak, ang kasunod nito, masasaktan ng magulang niya. Sa mga asawa, every time you cross your boundaries, tiyak, masasaktan ng asawa mo. Sa mga kapatid, every time you cross your boundaries, tiyak, masasaktan ang kapatid mo. At sa mga magulang, every time you cross your boundaries sa parent, tiyak, masasaktan ang anak mo. Tandaan nyo po, again, every family, every time family members bring pain to its member, it leads to a dysfunctional family. Every time family members cross their boundaries, it leads to a dysfunctional family. And every time family members fail to do their part, it leads to a dysfunctional family. So bakit nagkakaroon ng isang dysfunctional family? Bakit may mga pamilya na bibigong lumakad sa purpose ng kanyang pamilya? And another reason, paano mo masasabi na isang pamilya dysfunctional siya? Bigong tanggapin na meron ng problema sa loob ng pamilya. Totoo ba may mga pamilya, in denial pa rin kahit may problema na sa loob ng pamilya? Totoo ba yan? May mga mag-asawa, may problema na doon sa kanilang relasyon, in denial pa rin sa kanilang problema. May mga mag-anak, may problema na sa loob ng pamilya, ayaw pang aminin. Alam niyo po, may mga pamilya, may problema na sa miyembro nila, in denial pa rin. At may mga pamilya, may problema ng matagal na panahon sa loob ng pamilya, dinideny pa rin ang problema. What does it mean? Una, lahat ng problemang pinabayaan sa loob ng pamilya, nag-compromise sa katatagan ng pamilya. Totoo ba? Hanggat may problemang pinababayaan lang sa loob ng pamilya, artificially, akala mo buo pa siya.
Pero ang totoo, dysfunctional na ang pamilya mo. Totoo po ba yan? Lahat ng pinababayaan nating problema sa loob ng pamilya, akala mo lang buo pa pamilya mo. Pero ang totoo, dysfunctional na ang pamilya mo. Kaya nga, tandaan niyo po, hindi dapat makasanayan ng asawa, lalo na ng asawang babae, yung katwirang, basta sa akin umuwi, kahit may iba siya. Sa mga asawang babae, tandaan niyo, hindi tamang katwiran yun, na basta sa'yo umuwi, kahit may iba siya. Maling katwiran yung basta nasa akin pa rin yung ATM niya, kahit may iba siya. Maling katwiran. Maniwala ka, pag hindi mo dinil ang problema, isang araw, hindi na rin siya uuwi sa'yo. Maniwala ka, pag hindi mo dinil ang problema, isang araw, hindi na sa'yo ang asawa mo, pati ang ATM ng asawa mo. At the same time, bilang magulang, mali na tanggapin mo na lang na pag may gusto ang anak mo para hindi umiyak, para hindi malungkot, ibibigay mo lahat ng gusto ng anak mo. Sa lahat po ng magulang, hindi tama na pagtrato na para lang huwag umiyak yung anak mo, para huwag lang malungkot, ibibigay mo lahat ng gusto. Alam niyo po, sa mga magulang, dapat alam niyo, one of the most destructive way of parenting is permissive way of parenting. Yung parang hindi umiyak ang bata, bibigyan mo ng cellphone. Yung para hindi mangulit ang anak, ibibili na lang ng gusto. At yung para hindi mahuli sa uso, papayagan ng mag-boyfriend o mag-girlfriend kahit elementary pa lang. Totoo ba nangyayari yon sa panahon natin ngayon? Alam niyo po, ito ang malungkot na realidad. Nakakalungkot lang, bakit maraming maling bata sa present generation simply because marami ding maling magulang sa present generation. Hindi lang yung generation ng mga bata ang mali. Marami ding maling magulang. Ikalawa, lahat ng pinabayaang problema sa loob ng pamilya, temporarily nagpapayapa sa pamilya but permanently damage family. Totoo ba yung pinabayaang pangloloko ng asawa o yung panloloko ng asawa para lang mag-stay na kasama sa bahay, nagdadala ng permanenteng inner brokenness sa isang babae? Totoo ba yan? Yung pinabayaan mo lang yung asawa mo na magloko kasi ang gusto mo mag-stay siya sa bahay nyo, mag-stay na kasama mo kahit nagloloko siya, ang hindi mo nakikita, nagdadala siya ng isang permanenteng inner brokenness sa iyong puso. Yung pinabayaang pagluloko ng asawa para lang masabing may tatay yung mga anak, alam niyo po, nagdadala ng pangmatagalang inner brokenness sa isang asawa. At yung pinabayaang pagluloko ng asawa para lang masabing buo pa pamilya, nagdadala rin to ng pangmatagalang inner brokenness sa isang babae o sa isang lalaki. At the same time, totoo ba yung mga pinabayaang mali sa isang anak, later on magdadala to ng pangmatagalang damage sa pagkatao niya eh. Alam niyo po, yung mga maliliit na bagay na pinababayaan mo na mali sa anak mo, at the end of the day, naiipon yon at sumisira sa pagkatao niya. Yung mga maliliit na bagay na mali na pinababayaan mo sa anak mo, unti-unti sumisira sa kinabukasan ng anak mo. Unti-unti sumisira sa karakter ng anak mo. Kaya nga ganun ka-importante na sa halip i-deny, i-deal ang problema. Ganun ka-importante na sa halip i-deny, tanggapin na totoong may problema. Pag may nangyayaring problema sa loob ng pamilya, huwag dinideny. Dapat dinidil. Dahil ang madalas na kabayaran ng pagbaliwala sa problema sa pamilya, tuluyang pagkasira ng pamilya. Ikatlo, paano mo masasabi na isang pamilya dysfunctional siya? Walang pakialam sa problema o pinagdaraanan ng kapamilya. Ang focus lang ang sariling problema at pinagdaraanan niya.
Totoo ba isa sa mga pinakamasakit maranasan sa loob ng pamilya? Yung mismong mga kapamilya mo, walang pakialam sa pinagdaraanan mo. Totoo ba yan? Pinakamasakit na karanasan bilang isang pamilya o bahagi ng pamilya, yung may pinagdaraanan ka pero yung mga kapamilya mo, walang pakialam sa'yo. Isa sa mga pinakamasakit na maranasan sa loob ng pamilya, yung mismo mga kapamilya mo walang pakialam sa problema mo. Yung mismong pamilya mo walang pakialam sa sitwasyon mo. What does it mean? Una, dapat malinaw sa lahat, when God gave you family, hindi lang pamilya binigay sa iyo ng Diyos. Binigyan ka rin ng Diyos ng assignment. Totoo ba yan? Sino naniniwala? Bilang magulang, may assignment na ibinigay ng Diyos sa iyo para sa anak mo. Sa lahat po ng mga magulang, sino naniniwala? May assignment na ibinigay ang Diyos sa iyo para sa mga anak mo. At sino po naniniwala bilang asawa, may binigay na assignment ang Diyos sa iyo para sa asawa mo. At bilang anak, may assignment na binigay ang Diyos sa iyo para sa mga magulang mo. What does it mean? Una, dahil magulang ka ng mga anak mo, kasama sa assignment ng buhay mo, yung manatili sa tabi ng mga anak mo, lalo na dun sa mga panahon na may pinagdaraanan ang anak mo. Kasama yun sa assignment ng buhay mo. Kung ikaw ay magulang, dapat sa panahong may pinagdaraanan ang anak mo, nandoon ka sa tabi niya. At bilang asawa, binigyan ka ng assignment ng Diyos para sa asawa mo at kasama sa assignment na yon, kapag ka may pinagdaraanan ng asawa mo, dapat nandoon ka sa tabi niya. Ang problema, nakakalungkot lang, may mga asawa, may pinagdaraanan na hindi pa masabi sa asawa. Bakit? Ano dahilan? Bakit may mga asawa, hindi nila masabi yung pinagdadaanan sa kanilang asawa? Natatakot sila. Natatakot mapagalitan, natatakot na iwanan, natatakot na masira ang kanilang pamilya. Alam niyo po, kung meron mang dapat baguhin sa loob ng tahanan, dapat tanggalin yung takot. Lalo na para doon sa mga asawang babae. Na hindi sila dapat natatakot na sabihin kung meron man silang pinagdaraanan. And at the same time, tandaan niyo po, sa mga anak, dahil may assignment na binigay ang Diyos sa iyo, kasama doon sa assignment mo bilang anak, yung pag may pinagdaraanan, yung magulang mo, dapat ikaw yung nandoon sa tabi ng magulang mo. Kasama yon sa assignment na ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Alam niyo po, lalo na doon sa mga panahon na matindi ang kanilang mga pinagdaraanan. Bakit? Tandaan niyo po, sa mga magulang, the moment na nawala ka sa tabi ng anak mo, sa panahong kailangan kanya, hindi ka lang lumikha ng parental absenteeism, lumikha ka rin ng sugat sa puso niya na hindi niya basta-basta makakalimutan. Iyon yung isa sa mga realidad sa buhay natin bilang bahagi ng isang pamilya. Kung ikaw ay magulang at wala ka sa tabi ng anak mo, lumikha ka hindi lang ng parental absenteeism, lumikha ka ng malalim na sugat na matagal na maaalala ng anak mo. The moment na nawala ka sa tabi ng asawa mo sa panahong kailangan kanya, hindi ka lang lumikha ng malalim na sugat o hinanakit, lumikha ka pa ng matinding takot sa puso niya. Na baka sa mga susunod na panahon na may pagdadaanan ka uli, hindi mo uli maasahan ang asawa mo. At tandaan niyo po, sa lahat ng mga anak, the moment na nawala ka sa tabi ng magulang mo sa panahong kailangan kanya, hindi ka lang nakalimot bilang anak. Nakagawa ka pa ng isang bagay na kahit wala na sila, pinagsisisihan mo pa. Ikalawa, dapat malinaw sa lahat na ang pinakamalungkot na season sa pamilya ay hindi yung may nawala, kundi yung may nasa tabi mo, pero walang pakialam. Alam niyo po, mas matindi pa ito doon sa nawalan ka ng mahal sa buhay. Yung panahon na may pinagdaraanan ka, pero walang pakialam sa'yo, yung mahal mo sa buhay. Totoo po ba yan?
Mas masakit pa yon doon sa nawalan ng mahal sa buhay. Mas malungkot pa yon sa nawalan ng mahal sa buhay. Alam niyo po, mas malungkot pa sa nawalan sa nawalan ng mahal sa buhay, yung kasama mo pero walang pakialam sa nangyayari sa iyo. Wala nang lulungkot pa sa mukha ng pamilya, yung magulang wala nang pakialam sa pinagdaraanan ng anak. Wala nang lulungkot pa sa isang mukha ng pamilya na yung asawa wala nang pakialam sa pinagdaraanan ng asawa niya. At wala nang lulungkot pa sa mukha ng isang pamilya na yung mga anak wala na ring pakialam sa pinagdaraanan ng kanyang magulang. What's the point? When apathy started to invade family started to lose their hold to one another. When family started to invade family, when apathy started to invade family started to lose their hope to one another. And when apathy started to invade family started to become a dysfunctional family. Na pag tinignan mo, napakalayo doon sa ipinakitang modelo, doon sa ipinaalala, doon sa ipinakita na mensahe ng Pasko sa isang pamilya. Kung ano dapat ang isang pamilya. Now, the question is, what message brought by Christmas to every family? Ano nga ba yung mensaheng dinadala ng Pasko sa bawat pamilya na meron tayo? Alam niyo po, unang-una, the importance of family to give and receive selfless giving. Matthew chapter 2, verse 11, ang sabi doon, at pagpasok nila sa bahay ay nakita nila ang bata, kasama ang ina nitong si Maria, sila yumuko at sumamba sa bata, binuksan nila ang mga sisidlan ng kanilang kayamanan at naghandog ng mga regalong ginto, kamanyang at mira. Totoo ba? Kung meron mang lugar kung saan dapat unang-unang nararanasan ng isang tao ang selfless giving sa pamilya niya. Totoo ba yan? Kung meron mang isa sa mga pinakamalinaw na halimbawa ng selfless giving, ito yung ginawa ng 3 pantas mula dito sa ating binasa. Alam niyo po, ang tanong dito, bakit siya naging larawan ng selfless giving? Yung ginawa ng 3 wise men. Kasi nga, yung ginawa ng mga wise men, tandaan nyo po, hindi lang basta akto ng paghahandog. It's an act of worship, it's an act of honor, and an act of work. Yung ibinigay nila kay Lord, hindi lang basta regalo yun eh. It symbolized Jesus' identity and mission. Pansinin nyo, bakit ginto? Kasi nga, ito ay nagsisimbolo ng karapatan ng ating Panginoon sa trono bilang tagapagmana mula sa lahi ni David. Iyon yung sinisimbolo nito. At bakit naman kamanyang? Kasi nga, ito ang insenso na sinusunog sa templo kapag ka naghahandog sila. Pagpapakita na sa pamamagitan ng Panginoong Jesus, nakakarating sa langit ang mga dalangin ng tao. At bakit naman mira? Gamit pang embalsamo, pagpapakita ng pagiging mortal ng ating Panginoon at ng pangako ng eternal life. Again, hindi lang sila basta nagbigay, they give honor and worth as an expression of selfless giving. What does it mean? Ano pinapakita nito? Una, whenever and whatever you give to your family, dapat nararamdaman nila ang pag-honor mo at yung word na gusto mong iparamdam sa pamilya mo. Sino po naniniwala? Sa bawat sandaling may ibinibigay ka sa pamilya mo, dapat maramdaman nila yung pag-honor eh.
Totoo po ba yan? Dapat maramdaman nila yung pagpapahalaga mo. What's the point? As a parent, when you give time to your child, na ipaparamdam mo ba yung pag-honor at yung pagpapahalaga? As a parent, when you speak to your child, na ipaparamdam mo ba yung pag-honor at pagpapahalaga sa anak mo? And as a parent, when you help your child, na ipaparamdam mo ba yung pag-honor at pagpapahalaga sa iyong anak? Baka ikaw pa yung unang-unang nagsasabi sa anak mo na napakatigas ng ulo mo, wala kang mararating, wala kang kwentang anak. Baka ikaw pa yung unang-unang nagsasabi sa kanila. Baka ikaw pa bilang magulang yung unang-unang nagdi-dishonor at nagpapakita na worthless ang anak mo. Alam niyo po, when we speak, when we give time, when we help our child, dapat nararamdaman nila yung honor mula sa iyo. Nararamdaman nila yung pagpapahalaga mula sa iyo. And when you speak to your spouse bilang asawa, dapat nararamdaman ng asawa mo yung pag-honor mo sa kanya. When you give your time to your spouse, dapat nararamdaman ng asawa mo yung pag-honor mo at pagpapahalaga mo sa kanya. And when you speak to your wife, dapat hindi siya nanliliit. Baka ikaw pa na asawa, pag nagsalita ka sa asawa mo, sa halip na maramdaman niya na ino-honor mo siya, winawalang kwenta mo yung pagkatao niya. When you give your time to your spouse, nararamdaman ba niya ang pagpapahalaga mo at pag-honor mo sa kanya? Baka mamaya, bilang asawa, puro walang kwenta, tira-tirang mga panahon na lang yung ibinibigay mo sa asawa mo. At bilang magulang o bilang anak, tandaan niyo po, when you speak to your parent, nagpapakita ba ito ng pag-honor sa magulang mo? O baka parang bata lang ang kausap mo pag kinausap mo magulang mo. Baka pag nag-utos ang magulang mo, wala kang bukang bibig kundi wait lang. Wala kang bukang bibig pagka pinaalalahanan ka, ayan na naman si mama, ayan na naman si papa. When you give your time to your parent as a child, as their child, nagpapakita ba ito ng pag-honor sa kanila? O baka napipilitan ka lang magbigay ng panahon. And when you give to your parent, when you help your parent, nararamdaman ba nila yung pag-honor, yung pagpapahalaga mo? O baka ginagawa mo lang ito bilang isang obligasyon? Ang anak na nagpapahalaga sa magulang niya at nag-o-honor, hindi tiniting ng obligasyon ang pagtulong sa magulang. Tandaan niyo po, when you speak, when you help, when you give your time to your parent, dapat may pag-honor siya. Dapat may pagpapahalaga siya. Bakit? Tandaan niyo po, ito po ang totoo. Kahit ibigay mo pa ang pinakamahabang panahon, kung wala ang pag-honor, pagpapahalaga, walang kwenta yon. Kahit ibigay mo pa yung pinakamalaking tulong na maibibigay mo, kung wala ang pag-honor, pagpapahalaga, at higit sa lahat pagmamahal, walang kwenta yon. Ganon ka-importante when you give to your family. Yan man ay sa anak mo, yan man ay sa asawa mo, yan man ay sa magulang mo. Make sure selfless giving yon. Binibigay mo ng may pag-honor, binibigay mo ng may pagpapahalaga. Ikalawa, na gustong ipaalala ng Pasko sa bawat pamilya, the importance of family to express unconditional humility. Totoo ba dapat ang pamilya, ang conditional yung pagpapakita ng humility sa bawat miyembro nito? Totoo po ba yan? Pansinin nyo, yung sabi doon sa Luke chapter 2,
verses 6 to 7, sabi doon, habang sila'y naroroon, dumating ang oras ng panganganak ni Maria at isinilang niya ang kanyang panganay na lalaki, binalot ito ng lampin at inihiga sa sabsaban. Take note kung saan siya hiniga, sapagkat walang lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Sino po naniniwala? Dapat ang pamilya, unang-unang kakitaan ng kapakumbabaan. Totoo po ba yan? Lalo na sa mga miyembro nito. What does it mean? Una, may mga tao na patawad na ng Diyos, pero yung pamilya niya ayaw pang magpatawad. Totoo po ba yan? Nangyayari po ba yan? May mga taong nagkamali, napatawad na ng Diyos, pero yung pamilya niya, ayaw pa siyang patawarin. Minsan, mas mahirap ang magpatawad ang tao kesa sa Diyos. Totoo ba yan? Totoo ba minsan, mas matagal pang magpatawad ang tao kesa sa Diyos? At totoo ba minsan, mas marami pang kondisyon ang tao kesa sa Diyos bago magpatawad? Napakalungkot na mukha ng pamilya. May mga anak, napatawad na ng Diyos sa pagkakamali, pero yung mismong magulang, ayaw pang ibigay ang pagpapatawad. Totoo ba yan? Napakalungkot na mukha ng pamilya. May mga asawa, napatawad na ng Diyos yung nagawang pagkakamali, pero yung asawa niya ayaw pang patawarin. Ayaw pa siyang patawarin. At napakalungkot na mukha ng pamilya, may mga magulang, napatawad na ng Diyos sa pagkakamali o sa nagawang pagkakamali, pero yung anak niya, mismong anak niya, hindi pa siya magawang patawarin sa nagawa niyang pagkakamali. Ang malungkot lang, alam niyo po, kung kailan wala na yung dapat patawarin, minsan doon pa natin gustong ibigay ang pagpapatawad. Totoo ba yan? Sometimes, kung kailan wala na at saka pa natin gustong patawarin ang isang nagkamali sa atin na kapamilya. Ang malungkot lang kung kailan hindi na may enjoy ang restoration ng relasyon, saka pa natin gustong patawarin yung nagkamali sa ating kapamilya natin. At ang malungkot lang, kung kailan huli na para iparamdam ang pagpapatawad, saka pa gustong ibigay ang pagpapatawad. Ikalawa, may mga tao ang tingin sa kapakumbabaan, pag-amin ng pagkakamali, kaya ayaw magpakumbaba. Totoo ba yan? Totoo ba may mga magulang ayaw magpakumbaba? Kasi ang tingin dito, pag-amin sa pagkakamali. May mga asawa ayaw magpakumbaba simply because ang tingin niya rito pag-amin sa pagkakamali. At may mga anak ayaw magpakumbaba kasi ang tingin dito pag-amin sa pagkakamali. But sino naniniwala? Hindi naman kailangan na laging ikaw ang mali para magpakumbaba. Totoo ba yan? Hindi naman kailangan na laging ikaw yung mali bago ka magpakumbaba eh. Hindi naman kailangan na laging ikaw ang wala sa katwiran para magpakumbaba. At hindi naman kailangan na laging ikaw ang nagkulang para magpakumbaba. Minsan, mas pinipili mo na lang magpakumbaba para sa kapayapaan ng puso mo. Totoo ba yan? May mga tao kaya na lang nila pinipiling i-humble ang kanilang sarili kahit hindi sila yung nagkamali, nagkulang at wala sa katwiran simply because gusto na lang nila ng kapayapaan sa puso. Minsan, mas pinipili na lang ng isang taong magpakumbaba para sa ikabubuo ng pamilya. At minsan, mas pinipili na lang na magpakumbaba para sa kapahingaan ng isip at puso. Alam niyo po, again, hindi kailangan ikaw lagi yung nagkamali, yung wala sa katwiran, yung wala sa ayos. Minsan, ang kailangan mo lang tanggapin para sa ikapapayapa ng puso mo, ng isipan mo. Ikaw na yung mag-humble. And finally, ano ba yung pinapakita? Dinalang mensahe ng Pasko sa pamilya. The importance of family as a support system. Sino po naniniwala? Hindi ka pwedeng maging mabuti sa ibang tao nang hindi ka muna nagiging mabuti sa pamilya mo. Totoo po ba yan? Ang hirap maging mabuti sa ibang tao na mismong mga kasama mo sa buhay, kasama mo sa bahay, hindi ka mabuti. Pansinin niyo yung sabi doon sa Matthew chapter 2, verses 13 to 15.
Nang makaalis ang mga pantas, nagpakita kay Jose sa isang panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Bumangon ka, sabi nito sa kanya, dalhin mo ang bata at ang kanyang ina, tumakas kayo at pumunta sa Ehipto. Manatili kayo roon hanggang sabihin ko sa iyo sapagkat ipahahanap ni Herodes ang bata upang patayin. Bumangon nga siya at nang gabi ring yon ay dinala ang bata at ina nito papuntang Ehipto. Sila'y nanatili doon hanggang sa mamatay si Herodes na nagtangkang patayin ang bata o nagtatangka sa buhay ng bata. Sino po naniniwala? Hindi ka pwedeng maging mabuti sa ibang bata nang hindi ka muna nagiging mabuti sa sariling mga anak mo. Totoo po ba yan sa mga magulang? Hindi mo pwedeng sabihin na mabuti kang magulang kung sa ibang bata ka lang mabuti, pero sa sariling mga anak mo hindi ka mabuti. Hindi ka pwedeng maging mabuting asawa nang hindi ka muna nagiging mabuti sa mismong asawa mo. Hindi ka pwedeng maging mabuting tao o anak nang mabuti ka lang sa ibang matatanda, pero sa mismong mga magulang mo, hindi ka mabuti. Hindi pa pwedeng ang galang-galang mo sa mga matatanda, sa ibang lugar, sa ibang bahay, pero pagdating sa magulang mo, sa loob ng tahanan nyo, sinusuwag mo ang magulang mo. Hindi pa pwede yun na ang buti-buti mo sa ibang tao, pero sa asawa mo, mukhang kawawa ang asawa mo pag tinatrato mo. Alam niyo po, unang-unang dapat na maunawaan natin na dinadalang mensahe ng Pasko sa pamilya, dapat ang pamilya ang unang support system nito. What does it mean? Una, kung meron mang dapat na pinaka-best social security ng pamilya mo, ikaw yun. Sino po naniniwala? Kung meron mang pinaka-unang-unang dapat support system ang isang anak, yung magulang niya. Sino naniniwala? Kung meron mang pinaka-unang-unang dapat support system ang asawa, yung asawa niya. At doon sa mga anak, kung meron mang dapat na unang-unang support system ang magulang mo, dapat ikaw yon. Why? Ito ang totoo. Mahirap na ang buhay, tandaan niyo po, pero mas humihirap pa dahil sa kawalan ng suporta ng isang magulang sa kanyang anak. Mahirap na ang buhay, pero mas humihirap pa ang buhay dahil sa kawalan ng suporta ng isang asawa sa kanyang anak. At mahirap na ang buhay, pero mas humihirap pa siya dahil sa kawalan ng suporta ng isang anak sa kanyang mga magulang. Ikalawa, dahil binigyan ka ng Diyos ng pamilya, ibig sabihin, dapat may i-contribute ka sa pamilya mo at kasama doon sa dapat mong i-contribute yung pakamahalin sila habang kasama mo pa sila. Sino po naniniwala? Dapat kasama sa contribution ng buhay mo bilang magulang yung mahalin ng mga anak mo habang buhay pa sila. Habang kasama mo pa sila. Kasi nga isang araw, tandaan nyo sa mga magulang, time will come, mawawala sa tabi mo yung mga anak mo. Pag sila'y nag-aral lang, ilang oras na lang, pansinin mo, yung panahon na nakakasama mo sila. Mas matagal pa minsan ang panahon na nasa labas sila ng bahay. Lalo na pag nagtrabaho na sila at sa malayong lugar pa ang trabaho. At lalo na pag nag-asawa na sila, time will come, hindi mo na makakasama ng matagal ang mga anak mo. Totoo ba? Nangyayari yon? Totoo ba? Isa yun sa mga realidad ng buhay? Kung bakit na dapat malinaw sa iyo bilang magulang na isa sa mga dapat maging contribution ng buhay mo, pakamahalin mo ang mga magulang o mga anak mo habang kasama mo pa sila. At sa mga asawa, sino naniniwala, kasama sa dapat maging contribution ng buhay mo, yung pakamahalin ng asawa mo habang kasama mo pa sila. Kasi nga, gaya ng mga anak, hindi rin naman sila habang buhay makakasama mo.
maaaring may mauna sa inyo. At maganda na kung may mauna man sa inyo, naipigay mo yung contribution ng buhay mo sa Kanya. Minahal mo siya hanggang kasama mo. Habang kasama mo, naramdaman niya yung pagmamahal mo. At doon sa mga anak, sino naniniwala, kasama sa contribution ng buhay mo, pakamahalin mo yung mga magulang mo habang kasama mo pa sila. Pinakamalungkot na pwede mong maranasan sa buhay bilang anak. Yung hindi mo nagawa yung contribution ng buhay mo para sa mga magulang mo. Na hindi mo na iparamdam yung pagmamahal habang kasama mo pa sila. Alam niyo po, ano pinapakita rito? Bilang magulang, dapat kasama sa maging contribution ng buhay mo, yung mapaunti mo, yung lungkot, at madagdagan mo yung saya ng buhay ng mga anak mo. Dapat bilang magulang, ikaw yung nagdadagdag ng saya at ikaw yung nagpapaunti ng lungkot sa buhay ng mga anak mo. Bilang asawa, kasama sa contribution ng buhay mo, dapat dahil sa iyo kumokonti yung kalungkutan sa buhay ng asawa mo at napaparami ang kasiyahan sa buhay niya dahil sa iyo. At bilang anak, kasama sa dapat contribution ng buhay mo, yung mapaunti mo, yung lungkot sa buhay ng mga magulang mo at maparami mo ang kasiyahan sa kanilang buhay. Alam niyo po, ang ganda ng mensaheng dala ng Pasko para sa mga pamilya. Ang Pasko ay hindi lang mensahe ng kaligtasan para doon sa kabilang buhay. Ang Pasko ay hindi lang tungkol sa pagdating ng tagapagligtas. Kundi ito ay nagpakita rin ng modelo, nagpaalala rin kung papaano dapat kumilos ang isang miyembro ng pamilya sa bawat pamilya. Church, gaya po ng unang Pasko na nagpakita kung gaano kahalaga ang pamilya sa buhay ng isang tao, be the most important support system of your family. Sa halip palungkutin, punuin mo ng saya ang pamilya mo. Be the most open to forgive and accept your family. Maging bukas sa pagpapatawad at pagtanggap sa pamilyang minsan ay nagkamali sa iyo. And be the most ready to sacrifice for your family. One day, ipagpapasalamat mo pa na nabigyan ka ng pagkakataong maging pagpapala sa pamilya mo. Sino po rito pagpapala para sa kanya, ang pamilya niya? Sino rito pagpapala sa mga magulang? Sino rito pagpapala sa kanya, yung mga anak niya? At sa mga asawa, sino rito pagpapala sa iyo, yung asawa mo? Parang puro babae ang sumagot. At sa lahat ng mga anak, sino rito pagpapala sa kanya ang buhay ng mga magulang niya? So this Christmas, pwede bang i-acknowledge natin yung mga taong binigay ng Diyos na maging pamilya mo? Pwede bang itong araw na to, hindi lang mga material na bagay ang maibigay mo sa pamilya mo, kung hindi yung pasasalamat sa Kanya dahil siya yung anak mo, siya yung asawa mo, siya yung magulang mo. Pwede po ba tayong tumayong lahat?